Sound check. Yan. Good morning po sa ating lahat. So again, tayo po ay mag-aral, matuto at makapagsabuhay yan ng salita ng Panginoon. So buksan natin natin ang ating mga Bible sa Deuteronomy chapter 12. Chapter 22 po. Yan, Deuteronomy, ito po yung aklat na kung saan ay naisulat in a few months only before the Israel could leave the promised land na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Deuteronomy chapter 22. Okay. Narino ba kayo? Okay, basahin po natin Deuteronomy chapter 22, 13 to 21. Ang atin pong portion ng ating church discipline na pinag-uusapan ay nasa fornication and adultery. So, daron po tayo. So, okay, tayo po ay magbasa. Verse 13. Ang heading po ay Batas ng Kabutihang Asal. Yan. Kung ang sino man, yan, kabutihang asal, connection din po sa ating tema ngayong buwan about Christian ethics and how we should conduct ourselves to this portion of life na tayo po ay wag magkasala sa pangalunya o pakiapid. Yan. Sabi po dito sa 13, kung ang sino man ay mag-asawa at sumiping sa kanya at kanyang kapuotan siya. Yan. At kanyang bintangan ng mga kahiyahiyang bagay at ikalat ang isang masamang dangal niya at sabihin, aking kinuha ang babaeng ito at nang sipingan ko siya, hindi ko nasumpungan sa kanya ang mga tanda ng donselya o pagkamalinis. Yan po. So, ang istorya po ay ang pag-aasawa na kung saan po ay yung lalaki kapag naalaman na hindi po malinis ang kanyang napangasawa ay ano po ang gagawin niya? Ito'y harap at sasabihin po sa sa kongregasyon sa Israel, sa bayang Israel, na kung saan po ay hindi ang napangasawa ko ay isang malinis na babae. Kung magkagayay ang mga ama, kung magkagayay ang ama ng dalaga at ang kanyang ina ay kukuhan at maglalabas ng mga tanda ng pagkadonselya ng dalaga sa harap ng mga matanda sa bayan, sa pintuang bayan. At sasabihin ng ama ng dalaga sa mga matanda, ibinigay ko ang aking anak sa lalaking ito na maging asawa at kanyang kinapuotan siya. At narito kanyang binibintangan ng mga kahiyahiyang bagay na sinasabi, hindi ko nasumpungan sa iyong anak ang mga tanda ng pagkadonselya. At gayunmay ito ang mga tanda ng pagkadonselya ng aking anak. At kanilang ilalantad ang kasuotan sa harap ng matatanda sa bayan. At kukunin ng mga matanda sa bayang yaon ang lalaki at parurusahan siya. At kanilang sisingilin siya ng isang daang siklong pilak at ibibigay sa ama ng dalaga sapagkat kaniyang ikinalat ang isang masamang dangal ng isang donselya sa Israel. At siya'y magiging kanyang asawa, hindi niya mapapalaya siya sa lahat ng kanyang kaarawan. Siguro po, I believe na kapag nag-asawa yung mga Israelita, sa gabi ay naroon may patunay kung ito ay dalagang malinis o hindi dalagang malinis. So naroon po ang pag-iingat ng pamilya
dahil mayroong ginagawang pagbibintang ang lalaki sa babae. So, paano naman nga, paano pag lalaki naman, unfair naman sa babae. So, talagang ang pinaproteksyonan ay babae. So, anyway, biyaya po ang mga babae o tayo ay hindi isinilang sa panahong yun. Dahil talagang napakatindi ng hamon sa pagkamalinis bago mag-asawa. Naintindihan ba natin ang pag-aaral? So, yung talata. Ngayon, pumasok nga, maaring pumapasok sa maling kaisipan, sa masamang kaisipan ng lalaki na magbintang. At papatunayan naman nga po ng pamilya. Verse 20, anong sabi sa verse 20? Ngunit kung ang mga bagay na ito ay totoo na ang mga tanda ng pagkadonselya ay hindi masumpungan sa dalaga at ay kanilangang ilalabas ang dalaga sa pintuan ng bahay ng kanyang ama at babatuhin siya ng mga bato ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya ay mamatay sapagkat nagkasala siya ng kaululan sa Israel na nagpatutot sa bahay ng kanyang ama, gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Yan. So, yun po yung hamon, yun po yung regulasyon sa lumang tipan patungkol sa pag-asawa, sa pagpapanatili ng kalinisan sa babae, na hindi talagang she should maintain her purity before marriage. So, good morning, Pastor Dan. So, your presence is our happiness. Yan. Okay, tayo po ay manalangin muna. Let us close our eyes. Dakilang Ama, Panginoon, salamat po for this morning again that we could gather ourselves together in reading Thy Word, in studying Thy Word, for us to walk worthy according to Your will. Lord, salamat po for the last week that You have been given to us. Salamat po sa pag-iingat for all, Your divine providence to us, na kami ngayon, O Diyos, ay nakatayo. And we begin this week again with Your words, with Your spiritual reminders, Panginoon, na alam namin na, Lord, this is what we really need in our life, Panginoon. Hindi po material, kundi spiritual na kayamanan sa puso, na Lord, this is what we define our Christianity, that we live, Lord, under your protection and guidance, Panginoon. Salamat po. Pinupuri po namin kayo ngayong umagang ito at samahan niyo po kami for this lesson. Again, as we are getting closer to the end of our topic of our church discipline, Lord, kami ay yung tutulungan na sa mga discussion natapos ay kami nga po ay napalalahanan at nabigyan ng bakod na, Lord, kami ay tinawag nyo that we are called to be holy, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan, and all these things we ask through our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen at amen. So, yun po, mga minamahal, Deuteronomy, kung saan po ay the seriousness as we see these verses ay yung kaseryosohan ng Diyos sa Israel about purity, to abstain from sexual sin. So, kita natin yung kalagayang ito na mayroong yung pagiging malinis ng babae ay iniingatan ng bayan. Iniingatan sa pag-aasawa. Na women's purity was closely tied to a family honor, to a family riches. Makita natin, talagang ito ay nakatali sa dangal ng isang pamilya. Na kung saan po ay kapag nag-asawa nga po ang mga taga-Israel ay kinakailangan ng may patunay ang pamilya
kung akong sa akin ang babae, papatunayan ko na ang aking anak na babae ay malinis kong ibinibigay sa iyo. Yan. At sa inyong unang pagsasama sa gabi ay witness kami. Hindi naman po ibig sabihin naroon sila sa talagang sila'y saksi na pagkatapos nung pagsisiping nung taga-Israel, nung mag-asawa, ay nariyan ang pruweba na malinis ang aking anak. Ngunit kung hindi nga po malinis, anong mangyayari? Anong gagawin po? Talagang naroon ang punishment, naroon po ang consequences na ang babae po ay babatuhin. So at paparusahan. So again, in this case, mga minamahal, to really preserve the purity of a woman in Israel in their time, ay kinakailangan talagang ang pamilya po ay magkakatulong, magkasama-sama sila sa pagpapatunay, talagang paghahanda sa kanilang anak na mag-asawa. Amen po ba? Na ngayon po, mga minamahal, as we know this time, na kung saan po ay perilous time shall come, ay alam natin mga minamahal na ang fornication, ang adultery ay napakatindi, napakalawak at isang kasalanan na ginagawa ng sanglibutang ito. So tayo pong mga mananampalataya, of course, we are a chosen generation na kung saan po ay maipahayag natin that we should really express the glory of God in our lives, na hindi tayo katulad ng sanglibutang ito. Na tayo ay nanatili sa kalinisan, pinapanatili natin ang holiness, ang kaayusan bilang mga mananampalataya sa pag-aasawa. At higit, ihanda natin ang ating mga anak sa pag-aasawa. Na nais natin ang ating mga anak ay may handa sa Panginoon sa pag-aasawa na may kapurihan sa Panginoon. Amen? So, yun po mga minamahal. Kung paano ay pinoprotektahan ng pamilya ang kalinisan ng kanilang mga anak sa pag-aasawa, ay ganun din po tayo. Kaya nais natin na meron tayong ganitong disiplina to really preserve our members to a life na maitataas natin, talagang mapapangiti natin ang Panginoon sa pag-asawa. So yan po, the family will defend from any wrong or false accusation. So meron nga pong ginagawang accusation sa panahong yun na hindi ko na sumpungan ng iyong anak na malinis. O ano ang iyong pruweba? Ano ang iyong proof na hindi malinis ang aking anak? Yan. So, naroon ba kayo? So, yun po. Naroon ang pagtatanggol ng pamilya. So, again, women's purity was closely tied to a family honor. Na ito'y dangal namin. Ito'y pangalan namin. Iniingatan namin ang pangalan namin. Amen? Sa pagprotekta natin sa kalinisan ng ating mga anak mag-aasawa, ito ay dangal ng pamilya na kung saan naingatan ang kalinisan ng mga anak. Amen po ba? So, ganyan din po tayo mga minamahal. Alam natin, isang araw mag-aasawa ang ating mga anak. So, isang karangalan sa akin at isang patotoo sa akin na lalo tigit, dalawa ang aking anak, iharap ko si Jaira, iharap ko si Micah na kapuri-puri sa kanilang mapapangasawa. Amen? Yan. So, yun po, mga minamahal, kasi it speaks about my name, my family name, my family honor.
na naprotektahan ko ang aking mga anak. Amen? So yun po, mga minamahal, hindi pwedeng, bahala ka sa buhay mo anak, ikaw na yan. Ikaw ang malaki ka na. Bahala ka sa buhay mo, ikaw mananagot. Hindi po, talagang tayo ay naka-attach pa rin, strongly attached to them as they enter into marriage life. Now we preserve this purity before marriage. So again, number 2, virginity displays a covenant of faithfulness before marriage. Alam na po natin, virginity displays a covenant of faithfulness before marriage. When breaking this covenant, the lawbreaker will severely punish. Kita natin, mga minama, yung lawbreaker, yung babae na hindi nga malinis, anong gagawin sa kanya? Anong gagawin po dito? She shall be brought to the door of her father's house. So, at anong gagawin? And there the men of Israel of her town shall stone her to death. So, sa pintuan ng, hindi sa pintuan ng bayan, kundi sa pintuan ng bahay, ihaharap yung babae, at dahil hindi malinis, babatuhin hanggang sa mamatay. So, ang hirap nun, mga minamahal, kita mo yung anak mo, halimbawa, ang anak ko, babatuhin hanggang mamatay, hindi ko kayang, parang, pagtatanggol ko pa rin yun, at least, amen? At ako na lamang ang batuhin nyo, huwag yung aking mga. Pero dahil yun ang regulasyon, yun yung batas, yun ang panuntunan ng Panginoon, yun ang pagpapanatili ng kabanalan na pinapakita, itinuturo ng Panginoon, ay wala akong magagawa bilang magulang. Amen po ba? So, ganun po kahirap ang hindi, ganon katindi ang parusa kapag ang babae ay hindi nasumpungang malinis sa bago mag-asawa. Papatayin, babatuhin sa pintuan ng bahay ng ama, ng mga lalaki ng bayan. So yun po, mga minamahal, ang lumang tipan. At dahil ang mga salita po dito, because this law breaker ay ano po siya, anong sabi sa Bible? Siya ay kaululan sa Israel. Tingnan po, kaululan. Sabi po dito sa verse 20, sa verse 21, sapagkat nagkasala siya ng kaululan sa Israel, na nagpatutot sa bahay ng kanyang ama, gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. So, yun po, mga minamahal, ang panuntunan ng Panginoon na ang bagay na ito ay kaululan. Ano po sa English ang kaululan? Yan. Because she hath wrought fully in Israel. Foolishness. So, mga minamahal, yan po ang Old Testament. But today, though we are not bound to observe this law, but the underlying principles remain true. Amen? So, hindi naman po tayo katulad ng Israel na pag nagkasala ay babatuhin. But yung katotohanan, yung itayong nakabanalan, yun ang pinupuntos na atin na tayo ay maging malinis sa harapan ng Panginoon. O hindi man mga minamal ang tao, pero narin ang Diyos na siya ang tunay na hukom. He is the righteous judge na magpapataw sa atin ng kaukulang parusa. Amen? So, mga minamahal. At kapag naman naroon po ang pagtatapat, of course, narin ang blessing ng Panginoon. Tuwa ang Panginoon. Alam niyo po, di ba, sa pagkakasalan, hindi naman po yung couple ang special person in the ceremony. Ang Diyos pa din. Na kung wala ang Diyos, wala kahit sinong participants sa marriage ceremony. Hindi couple ang pinaka-espesyal, kundi Diyos na magbabasbas, magtatali sa mag-asawa. Na kung wala ang Diyos, walang halaga ang pagkakasal. Amen? Hindi rin po yung officiating minister. Hindi po yun. Kundi higit ang Diyos na tunay na siya ang nagtatali, siya ang nagbubuklod sa dalawang laman na maging isa.
At siya na magpapanatili nito hanggang sa huling hininga ng mag-asawa. Amen? So, yun po mga minamahal ang nais nating ipaalala. Narino ba kayo? Yan. So, yan po. So, dyan po may tanong ba tayo dito bago tayo umalis? Nanay, sige po. Aha. Aha. Ah. Aha. Oh. Malilinis talaga. Aba, wala pong kasalanan dyan. Oo, parang unfair naman sa bahay. Bakit? Sabi ng Panginoon, di ba sabi sa New Testament, sige, nung nahuli ng Panginoon yung isang babae na nangangalon niya, ano ho? Sinong unang bumato? Sinong unang kasala ay siya ang unang bumato. Ba't wala nga bumato, ano? Malas lamang ng babae, doon po siya ay pinanganak doon. Nung babae. Pero yung balong lalaki, of course, wala namang malinis. Of course, sabi nga no Genesis from the fall, since the fall of men, ay kaya nagkaroon ng unang judgment through Noah, ay dahil nakita ng Panginoon ang puso, ang pag-iisip ng mga tao ay pawang masama na lamang parate. Kaya naroon na talaga ang kasalanan. So ang kasalanan po mga minamahal ay hindi mawawala yan. Ha? Ayun nga po, paano naman malalaman? So kaya nga yun nga po yung ating nakikita. Paano naman nga natin masasabing malinis yung lalaki kung ang babae, bago po yan mga bago po na natin dalhin dyan, yun ang sinasabi nyo, paano masasabing malinis yung lalaki? Oo. Na kung siya ay, para naman sa, in fairness, para naman kung masabing malinis ang lalaki, ay hindi rin siya babatuhin. Pastor, paano po yun? Sabi po dito, kapag babae hindi malinis, babatuhin. Paano naman daw po pag lalaki? Pag lalaki ay nasumpo ang hindi malinis o sinasabi natin hindi berhen. Kaya nga, babae po ang doktora. Bago natin sagutin, papahingi pa rin po ng mic. Kasi nung panahon nito, nung pagkasulat, ang parang tawag dito, yung capital punishment sa Israel ay by stoning. Hindi naman ibig sabihin na binato, yun talaga ang nila. Yun ang, kahit hindi naman lang sa pangangalunya lang yung pagbabato, basta major ang di ba meron silang listahan ng mga laws na pagka nagkasala, ang katumbas ng pinaka-capital punishment ay by stoning. So hindi naman, sabihin lang nito, na yung fornication at adultery considered as capital, kasalanang malaki na worth ng pagbabato. Hindi naman importante na, kasi sabihin na to, ang magbabato ay dapat lahat malinis. Wala namang ganun. Kung parang sa atin, bitay, ang may kasalanan ba yung nagbukas ng kuryente? Yun ang trabaho niya . Ibig sabihin sa pagbabato, hindi kailangan ng malinis, basta pinapaano lang na ang capital punishment nung time na yun ay by stoning. Kaya lahat sila dadalhin sa isa, papaligid lahat babato. Hindi naman sabing, ang babato lang ay yung malinis o ganito. Yun ang trabaho nila, yun ang kalabay, by stoning ang kanilang sa capital punishment. Kaya, nung time na yung sinabing yung nangangulan niya, pasabi lang na, nung time nila, talagang worth ng death ang yung, sa atin ngayon, baliwala na kung ano lang. Pero sa kanila noon, talagang capital punishment ang kailangang ibato sa nangangul.
So, yung isang side na sinasabi ni Doktora, of course, merong kasalanang ikamamatay at merong kasalanang hindi naman ikamamatay kasulad ng sa New Testament. Na may mga kasalanan sa Old Testament na katulad ng mga kasalanang hindi naman lahat ng kasalanan ay ganito ang sakripisyo o offering na ihandog. May mga kasalanan na ganito lamang ang tingin. Alam natin na hindi naman ganon katindi ang, sabi nga, ang weight. But still, kasalanan nga yan. But yung pag-uusap na pag ganito ang kasalanan mo, ganito ka magbabayad, ganito ka maghahandog, ito ganito ang mo ihahandog. Pag naman ganito ang iyong kasalanan, mas malaking handog, sakripisyo ang iyong ibibigay sa Panginoon dahil nga alam naman na natin na do kasalanan yan, pero of course meron tayong level of kasalanan na merong ikamamatay at merong hindi ikamamatay, sabi sa Bible. So, ang tinatanong naman po ni Nanay ay paano naman nga ang lalaki? Kung ang babae ay merong dapat kalinisang pinapanatili, paano naman mapapatunayang ang lalaki ay malinis din? Doon tayo pumapasok. Na unfair naman sa babae na siya'y nagpakalinis before marriage, but itong lalaki naman ito ay hindi. So, Pastor, anong dealing po doon? Yan. Okay. Sa Bible, ang pangunahing itinuturo dito sa lesson natin ay ang purity. Yun ang binibigyang pansin. Na nagre-represent ang kasalan dahil sabi nga ang church ang asawa ng ating Panginoong Hesukristo, ang Israel ang asawa ng ating Panginoon. Sa Old Testament time, meron tayong mabasang talata, hindi ko lang matandaan kung saan, na ibig sabihin sa paksang ating pinag-uusapan, ang marriage ay talagang sagradong bahagi sa harapan ng Panginoong Diyos. Yun ang unang lesson na ipinakikita sa atin na kung maaari ay talagang pure ang bawat isa sa pagharap sa pagkakataong iyan. Yan ang unang pangunahing binibigyan ng pansin. At hindi maliit na pagkakasala yon sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya mayroong batas diyan na batuhin yung babae. Ngayon, ang sabi nga ng ating kapatid ay paano naman yung lalaki? So, diyan sa Old Testament, hindi ko lang totoong matandaan, na mayroon ding punishment sa mga gumagawa ng ganyan, na pag iyong ginalaw ang isang babae, you are responsible na iyong pakasalan niyaan. Dahil kung hindi, ikaw ay papatayin. Kung iyong natatandaan yung, sino yun? Si Dinahas. Okay? At hindi nila pinarusahan yung lalaki. Ultimately, siya rin ay pinatay. Ibig sabihin dito, ang higit na sa lahat na binibigyang pansin sa paksang ating pinag-uusapan ngayon, ang marriage ay talagang banal sa harapan ng Panginoong Diyos. At yun ang aking may sasagot sa atin. Ang mga lalaki ay, sabi nga, ay meron din kaparusahan yan. Yun nga, isa sa halimbawa, yung si Dina, ni-rape nung sino yung lalaki na yun? Yung kapatid po, ay siya'y pinatay din ultimately dahil hindi niya pinakasalan yung babaeng kanyang ginalaw. Okay? So, in this case po, yung katulad ng sinabi nga ng pastor, ang naging focus ay sa babae na manatili siyang bilang malinis na babae. So, yun ang focus. So, hindi naman inaalis na hindi dapat maging malinis ang lalaki. So ngayon, ang naging focus lamang po ay ang babae. May mga storya naman po na kapag ang babae ay ng dahas, ang lalaki ng dahas. So ganito rin, may parusa rin sa lalaki. Ay paano naman, wala namang sinabi doon na, paano pag ang babae ay ng dahas? Diba, may nang dadahas na babae. Pero wala rin sinabi doon. Ang binigyan lang focus ay lalaki pag nagdahas na ang lalaki pag dinahas ang babae, yan, talagang sinipingan na out of her will. Ngayon, siyempre, paparusahan yung lalaki. So, walang sinabi doon na, kapag ang babae naman ang nagdahas, meron naman ang babae din ang nagdadahas.
So wala ring sinabi doon. But ang focus lamang po ay in this story, in this case, ay babae ang binibigyang pansin. At dito naman sa isang istorya, binibigyang pansin ang lalaki. Pero kung kalinisan ay common thinking natin, understanding na manatili ang lahat na maging maayos at maging karapat-dapat sa Panginoon. Naintindihan, nanay? So iba lamang ang binigyang focus, but ang ating acceptance ay dapat malinis nga naman lahat. Kaya lamang hindi binigyan ng pansin, hindi na binigyan ng kautusan, hindi na binigyan ng mga pananalita kasi nga ang naging focus ay sa babae. Pero ang kalinisan, still both ang dapat na kalinisan. So yun po yung ating nakikita. So okay na po. So bagamat walang naisulat na paano nga ang lalaki ay hindi nakitang malinis. So yun po, bagay naging natapos na sa babae. In other case naman, ay doon din naman sa pangdadahas ng lalaki sa babae. Meron din siyang kaparusahang tatanggapin. Hindi rin po na nabanggit. Tatapos din doon na hanggang ang lalaki lamang ang nangdahas. Pero we know, may pangdadahas ng ginagawa din ang babae. Tama po ba? Oo, di ba? May nangdadahas ding babae. May nangliligaw ng babae sa lalaki. Lalo ngayon, bakit parang nag-react si Apple. Ikaw ba yan? So, may nangliligaw din, tinyo. Yun naranasan namin ni Pastor. Brad, pwede ka ako magtanong? Nagtatanong ka na? Ganito lang. Ibig ba sabihin parang proud kami mga lalaki? Ganun po ba yun? Anong proud? Nagmamalaki tayo. Ang gusto ko naman, paano mo malalaman na ang lalaki ay hindi na nga birhen? Yun ang tanong eh. Paano? Yun po ang tanong. Yun nga Ang sagot, wala. Pero tama naman, hindi ako bilang lalaki dahil ako lalaki din. Parang proud tayo mga lalaki, di po ba? Of course, Kasi sa Bible, hindi nilikha ang lalaki para sa babae, kundi ang babae nilikha para sa lalaki. Tama ka po? So, sa sige, Pastor. Ang pinag-uusapan lang dito ay kalinisan ng kasal. Ayun. Huwag na nating ilagay kung saan-saan pa. Lalayo tayo ng lalayo sa focus. Pinag-uusapan lang dito yung kalinisan ng kasal. Kaya malalayo tayo dahil binubuklat natin doon sa ibang issue. Of course, ang pangalo niya, hindi man po nasabi kung anong gender. Still, ang pangalo niya ay kasalanan. Kung hindi man nasabi yung lalaki at na-focus lamang sa babae, still, ang kasalanan ay pangalo niya adultery na kung saan po ay grounded din ang lalaki. Kapag siya'y pumasok sa ganitong kasalanan, siya'y paparusahan din naman. So yun po yun ang ating end answer na dulo ng ating sagot na hindi man na-focus kung ang lalaki ay berhen, but still kapag siya ay nangalunya, mananagot siya sa Panginoon. Tama po ba? Hindi pwedeng kung hindi man nabanggit yung lalaki, kung nangalunya at hindi siya, kung bago siya mag-asawa o nakiapid siya bago mag-asawa, siya ay paparusahan ng Panginoon. Amen? Yun po tayo. Kung hindi man nabanggit yung lalaki at kung siya'y nakiapid bago siya magkasala, mananagot siya sa Panginoon. Dahil ang pakiapid at pangalunya ay parehong hindi kalooban ng Panginoon. Mula noon hanggang sa darating. Amen? So yun po. Ayun na lang tayo. So okay, tagi po. 1 Corinthians chapter 7. Yan. 1 Corinthians chapter 7 at bago po tayo pumunta diyan. At sige po. Sabi dito, ito naman po ay ang tema po sa 1 Corinthians ay how to honor God, how to really preserve this God-centered life, whatever marital status of a Christian has.
So, kita natin ng 1 Corinthians, narito yung pag-aasawa at hindi pag-aasawa. But doon po tayo mga minamahal sa verse 10. Yan, dito na po yung pakipag-asawa muli. Sabi po ng verse 15, ito po yung ating bigyan ng pansin. Chapter 7, 10 to 15. But ito na po yung ating bigyang pansin sa verse 15. Gayon may kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay. Hindi natatali sa ganitong mga bagay. Sabi po, a brother or a sister is not under bondage in such cases. But God had called us to peace. Dito nagkakaroon po ng different views about this not under bondage. Na may paniniwala po ang mga Christian na dito sa not under bondage ay pwede na uling mag-asawa. Dahil hindi na natatali o hindi na natatali. Kaya kung umiwalay, ay di ako'y mag-aasawa na uli. Hindi ako natatali. So may kanya-kanyang view po dito. But sa atin pong claim, our claim, mga minamahal, ay it is not the marriage, our claim is not the marriage is effectively ended. Yun po yung ating claim. Marriage, is not the marriage is effectively ended. Hindi po namatay o mawawala yung iyong pagiging tali. Yun po yung ating pinanghawakan. And lead the Christian to remarry or marry again. It is about we are not obligated to force the marriage to continue, but the marriage bond still exists. Yun po yung ating pinanghawakan. No remarriage while the spouse is alive. No remarriage while the spouse is alive. Though siya'y humiwalay sa iyo at siya'y talagang lumayo sa iyo, pero hindi yung lisensya para ikaw ay mag-asawa uli. Dahil hindi tayo naniniwala sa divorce. Amen? Hindi tayo, kapag tayo natatali at kasal, hindi tayo naniniwala sa divorce at mag-aasawa na uli. So sabi nga ng Panginoon, kung paano niya pinagsama, ay walang makakapaghiwalay nito. Kung paano pinagsama ng Diyos ay wag paghiwalay ng tao. So mga minamahal, yun po yung ating pinangaw. Kaya nga mo minsan, Pastor, tama po ba ako na may lumapit sa inyo na magpapakasal na anal? Hindi po, na hindi nyo pinayagan? Dahil naniniwala tayo, mga minamahal, na walang pag-aasawa hanggat buhay ang iyong asawa na kinasal kayo. Amen? So, binubuksan po natin ito, mga minamahal, kasi may mga lumalapit, may mga sabi nga ay nagkakaroon ng ganitong question na ano ba ang stand ng church? Ano ba ang stand ni pastor patungkol sa pag-aasawa muli? Pwede ba uling mag-asawa kapag nagkaroon ng ganitong pagkakataon? So, hindi po tayo naniwala sa annulment sa divorce dahil alam natin ang Diyos ay pinagsama niya ito na kamatayan lamang ang maghihiwalay. Amen? So yun po, mga minamahal. So ngayon po, sa verse 12 at verse 14, ito naman sabi ng verse 12 at verse 14, datapat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Verse 14, sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraan, ang inyong mga anak ay nagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayoy mga banal.
So ano po ang ating nakikita dito? Kung meron naman po mixed marriage ang nangyari, when mixed marriage happens, their differences in faith are not grounds for ending a marriage. To end a marriage, mga minamahal. Kapag halimbawa, nagkaroon nga tayo ng asawa na hindi mananampalataya, ito ba ay hiwalayan natin? So, sabi ng Bible, huwag humiwalay. Huwag hiwalayan. So, bakit? Kasi nga po, anong sabi dito? The unbelieving spouse is being sanctified through the believing partner o nagiging banal. Hindi ibig sabihin na automatically nagiging Kristiyano o naliligtas. Ang ibig sabihin po, mga minamahal, ay meron talagang spiritual influence ang partner para siya ay makakilala sa Panginoon. Amen? Kapag ang inyo pang mga asawa ay hindi paligtas, of course, hindi ang ibig sabihin, mga minamahal, ay siya ay nagiging banal, kundi nagkakaroon kayo talaga, ipapakita natin ang kabanalan sa buhay na upang siya ay makakilala sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na pag ikaw ay ligtas na rin ang iyong asawang hindi mananampalataya. Baka pinanghawakan ninyong Acts chapter 16, verse 30-31, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at mga niligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Hindi ibig sabihin na kapag naligtas ka, ay ang sambayan mo ay ligtas na din. Amen? So, yun po, mga minamahal. Huwag hiwalayan dahil siya nagiging banal sa pamagitan ng kabanalan ng buhay na naging patotoo mo sa iyong asawa. At mas malaki ang pagkakataon, sabi nga, sa pangtaong kalagayan. Mas nakikita nila ang katotohanan ng pananampalataya ng iyong pagkakilala dahil sa binabagong buhay sa bahay. Amen? Naroon ba kayo? Oo. So, kaya may kahirapan man sa ngayon, but sabi nga ay let us do whatever we can para madala at maakay natin sila sa Panginoon. Amen po ba? So, yun po. At alam naman natin may biyaya ang Diyos at may marami ng patotoo na though many years ang ginugol para maabot, pero naabot pa rin sa biyaya ng Diyos. Amen? Pinili pa rin ng Panginoon. Amen? So, yun naman po ang ating pinapaniwalaan. So, may tanong ho ba dito? So, may tanong ho ba doon sa pag-aasawa muli? So, as long na kayo ay tali, ay kaya nga hindi dapat minamadali ang pag-aasawa. Kasi kapag yan ay napakasalan mo na, ay habang buhay na po yan. Na pagmamahalan at pagtitiisan. Tama po ba? Sabi ni Eber. Oo, yan. Di ka? Sasabi ni Pastor ay gayon din. Ang pag-aasawa ay saod na lamang mahirap. Tama? At Vita, payag ba kayo doon? Nahirapan no kayo? Hindi naman. So, yun po. So, may tanong ba diyan? So, yun po. When we have this mixed marriage, one of the spouse ay hindi pa mananampalataya. So, manatili po sa kanya. Kung siya'y lumiwalay, hayain siyang lumiwalay para mapayapa ka. Kasi nga, kung siya'y kasama mo, di sabi noon, para magkaroon kayo ng kapayapaan. Kasi pag kasama mo, lagi kang binubugbog, lagi kang pinasasaktan, ikaw ay wala responsable, hindi ka payapa. Tama? Hayain ang humiwalay. Ang gusto naman ng Diyos ay kapayapaan. Hayaan siya humiwalay, pero hindi ka mag-aasawa. Mananatili ka pa rin sa Kanya, magtatapat ka pa rin kasi ipag-pepray mo siya, at siya'y talagang aabutin mo pa rin sa Panginoon. Pa. Ang annulment po.
Opo, bakit hindi po pinapayagan? Eh di ka po ang annulment ay ibig sabihin ay Ay, kalasan. kalasan na. I swear, kalasan na tayo. Nagsumpaan po sa Bible na talagang Meron din kalasan. pong ganon, may sa annulment merong Para ano, pong sa annulment meron din nagsusumpa. kasumpaan na hindi na tayo. Ako po So wala po akong knowledge po doon. Ay hindi ka po. Attorney Joey, doon ba sa annulment ay may sumpaan din na wala? Nagpatungan din doon ng kamay sa Bible na okay. Kung paano tayo nagsumpa sa harapan ng Panginoon na magsasama. Dahil tayo maghihiwalay, sumpaan din tayo sa harapan. Meron bang ganon? O wala daw. Wala daw po, nanay. Wala. Pastor, si Pastor po ang may sagot, may kasalanan dyan. Hindi, joke. Pastor, ano po ang sagot natin dyan? Bakit daw po hindi papayagang kung nag-anal na naman daw po, bakit daw po hindi niya pinayagang mapakasal uli? Kaya nga siya ay naghiwalay na, ay sabi pagkatapos mag-aasawa uli. Kaya nga naghiwalay. Pero kung bago maghiwalay, ay mag-usap munang maigi. Hindi ka maaari nating iayos itong problema nating ito. Yan ang dapat. Huwag kayong dalos-dalos na agad maghihiwalay pagkatapos nakakita ng isang gwapo riyan o isang maganda riyan, liligawan naman. Sabi nga po ng Bible ay hindi ganun tayo. No? So, ang sundin natin ay yung aral ng Biblia. Okay? Kung ang mundo ay nagawa ng ganun, huwag nating tularan ang sistema ng mundo. So, yun lang po ang ating salamat po, Pastor. Our claim still ay based on Matthew chapter 19, verse 5. At sinabi, dahil dito iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. So, magiging isang laman. Sabi nga, till death do us part. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama na nga ng Diyos, ay huwag papaghiwalayin ng tao. So, pinagsama na. Kaya nga, hindi ka, hanggat maaari, talagang kinakailangan bago mo pakasalan ang taong ito. See to it, dito siya ang huling lalaki o babae na makikita mo bago ka pumikit sa kamatayan. Yun po. So, yun po yung ating claim. But there are many claims, but as a pastor's claim, our church claim, we do not really believe about annulment, about divorce. So, yun po. Okay po ba? May tanong pa ho ba kayo? Brad, ako. Hello. Binabasa ako. Hindi ko alam kung kay Moses sabi doon, gumawa na kayo ng kasulatan ng paghiwalay. Gumawa. Ngayon, pag gumawa ng paghiwalay, pwede na rin mag-asawa yung isa. Ayan po. Sabi, ito, verse 19. Itong sagot. Tutuloy natin. Sinabi nga sa kanila, bakit nga pinag-uutos ni Moses na magbigay ng kasulatan sa paghiwalay? So, nagbigay talaga si Moses ng kautosan ng paghiwalay at ihiwalay ang babae. Verse 8, 19 verse 8, sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moses na inyong ihiwalayan ang inyong mga asawa, datapat buhat sa pasimula ay hindi gayon. Buhat sa pasimula ay hindi gayon. So, pinayagan dahil sa katigasan, pero the perfect will of God ay hindi gayon. Mula nung una ay hindi gayon. So, yan po. So, ang ating pinapaniwalaan, ang ating tinatanggap. Yan. So, narino ba kayo? Are you following? Yan. Okay, sige po. Tuloy na ho tayo. Sa ating, meron pong gustong i-input. So, yan po. Kaya po natin yan na binibigyang pansin, yung kasalanang sexual. Kasi po, malaking usapin po yan sa Biblia, mula po ng Old Testament until the New Testament. So, okay, yan po ang ating pag-aaral. Palagi ang pagkakasala sa kapwa mananampalataya, ngunit nagpahayag ng tunay na pagsisisi.
So, kita-kita po natin yan. Nandun na po tayo mga minamahal sa pangangalunya kasi nga po yun ang ating pinag-uusapan. At close to end na ho tayo sa ating pag-aaral. Bakit nawala, kapatid? Paki-assist nga ako. Meron ng pangalunya na, ano nga to? Minsang pangalunya, ngunit nagpahayag ng tunay na pagsisisi. Meron din naman pong palagi ang pangalunya, pero nagpahayag ng tunay na pagsisisi. At kapag naman nga po hindi nagsisi at hindi po nagpasakop, of course, given po yun na siya po ay didisiplinahin, siya po ay ititiwalag, paano naman nga siya po ay aalsin sa pagiging kaanib ng iglesia. Dahil hindi po siya nagpasakop sa panuntunan. So, mahalaga po bang may panuntunan? O kasi kung wala nga po tayong panuntunan, ay kagulo tayo. Walang kaayusan ang ating paglilingkod sa Panginoon. So, sabi nga po nung isa nating kapatid ay ang aking talagang pinapasalamatan sa church ay we really practice discipline, church discipline. So, yan po, we do not condone this kind of sin. So, ipapata ang kompletong disiplina, yan po, nasa na tayo? Doon na po sa pangalunya. Yan. Ba't nawawala, kapatid? Ha? Baka hindi yan yung PowerPoint na ano. Kasi yan yung hindi kumpleto. Meron ng PowerPoint na kumpleto po. So may tanong pa ho ba tayo bago tayo magpatuloy? So ang bearing naman po ay may nakita tayo na hindi naman po natin nakita ng mga ng committee. So the church is our help, our partner. Of course, ang kabuuan ng ating kapatiran, ang bawat isa na nagpapaalam. Lalapit po tayo sa ating pastor. Pastor, may nalaman po ako sa isang parte na ito po ay may patunay. Inuulit po natin ito dahil alam natin na ito ay hindi kalooban ng Panginoon. Pastor, may akong nabalitaan pero hindi pa po ako sure ay may ganito pong pangyayari. So, ipaalam po natin sa kinauukulan. Amen? Dahil kapag tayo ay siyempre nagtatago, ay may epekto po yan sa outcome ng church, sa pagbubunga ng simbahan, sa paglago ng simbahan. Sabi nga ay ang maliit na kasalanan, ang kaunting limpak ay nagpapakumbo. Tama po ba? Pastor, ang kaunting lebadura ay Yun. So, ang ibig sabihin, ang kasalanan, kahit maliit po yan, ay nakakaapekto yan sa kabuuan. Ito nyo yung puwing, di ba? May malaki bang bato na nakakapuwing? Hindi. Yung maliit. Amen? Hindi na nakakapuwing po yung malaking bato. Yung nakakabulag. Pero yung maliit na bato ay nakakapuwing po yan. So mahirap din. Kaya kahit anumang sabi nga ay maliit o sinasabing malaki, ay we need to address this unrighteousness para makita natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, yun po. Nakita na ba? Nakita na? Sige pa, kapatid. Malayo na tayo diyan eh. Yan.
Kasi meron po ditong papasok po tayo sa isang araw sa hindi pagpapasakop sa pastor, sa tagapanguna, at meron din po tayong disiplina sa pagnanakaw. And sinama na rin po natin yan sa pag-uusap dahil alam natin na may mga pangyayari na nakita natin sa loob ng church, yung ganitong kahinaan o pandaraya ng dyablo sa mga kapatiran. So, at meron man tayong mga kasalanang na hindi nabanggit sa ating bylaws, so hindi natin kaya, sabi nga ni Pastor, hindi natin kayang isulat lahat. Ang kabuuan ng kasalanan. Yan, bell na po tayo. Nasaan tayo? Nasaan tayo diyan? Layo. Sige po. Ayan ay, hindi ko malayo pa yan, pero at least nakita natin ang pagnanakaw. Pero bago po yan, meron pa ho tayo ditong kasalanang sexual o pangulay minsan o palagyan ngunit nagpahay ng tunay na pagsisisi. Yan po ang mga talata. Yan po, alam naman natin yan kapag meron pong kaanib na nagkasala. Pero tunay minsan o palagyan at hindi nagpahay ng tunay na pagsisisi matapos ng 3 magkakasunod na pagsaway o pagtutuwid na may pagitang hindi bababa sa 1 linggo ay aalsin sa pagiging kaanib. Ang sino mang kaanib na nagkasala ng pangalo niya, minsan o palagian at hindi nagpahayag ng tunay na pagsisisi, ay aalsin sa pagiging kaanib. So, yun po mga minamahal. So, next week na po yung ating sunod na topic about pagnanakaw. So, okay, sige po. Anything? Natututo ba tayo? Amen? Opo, yan po ay kalooban ng Panginoon. Let us pray, let us close our eyes. Dakilang Ama, Panginoon, salamat po for this moment that we have discussed this matter about idolatry, Panginoon. Lord, as a Christian, as your children, you would like us to live accordingly, properly, honestly, Panginoon, based from the Bible, Panginoon, na kung saan kami, O Diyos, ay binago na po ninyo, kami, O Diyos, ay, Lord, hinugot na po ninyo mula sa putikan, mula, O Diyos, sa karumihan ng mundo, Lord, at kami ngayon ay nagpapahayag ng iyong kadakilaan, ng iyong katotohanan mula sa iyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Alam po namin na, Lord, ito ay iyong bantay sa amin, paalala sa amin upang pag dumating ang ganitong tukso, Panginoon, ay meron kaming mga salita na bumaon sa aming mga puso na alam namin kung paano, ano ang mangyayari, O Diyos, kung ano, O Diyos, ang magiging panuntunan po patungkol sa bagay pong ito. At Lord, higit bago Lord, sa pagkukonsidera ng disiplina, Lord, ay aming tingnan kung higit, Panginoon, ang iyong kabutihan sa amin, ang iyong pag-ibig sa amin. Let all of our motivation, of our, Lord, of our services be really grounded by your love, by your faithfulness to us, Panginoon, na alam namin, Lord, nariyan kayo, hindi po kayo lumalayo, at ang iyong mga mata ay nakatingin po sa amin, upang, Lord, kami ay magkaroon ng pagkatakot po sa iyo, Panginoon. Salamat po, pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan, Panginoon, at lahat pong ito ay aming samudalangin muli namin, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. So, good morning po sa atin.